Hi! Hello mga ka-food trip! Ang lulutuin po natin for today ay tapang kabayo ng Malabon. At ituturo ko po sa inyo kung paano ito lutuin. Yung may anghang, malambot, nagmamantika at walang lansa. Yun! At ito na po, simulan na natin. Kuha lang po kayo ng malalim na lagayan. Ilalagay na po natin itong nabili nating karne ng kabayo. Bali 1 kilo po ito. Lalagyan lang po natin ng kalamansi, tas madaming asin at pati suka. Bali lilinisin lang po muna natin ito at tatanggalan ng amoy para hindi po siya malansa or maanggo. At yan, lalamasin lang po natin ng mabuti. Pagkatapos, hayaan lang po muna natin yan mga 5 to 10 minutes. At babalikan din po natin agad ito after 10 to 15 minutes at ganito na yung itsura niya. Yan, so tanggalin na po natin yung nilagay natin na suka at babanlawan na po natin ito. Linisin lang po natin ito sa tubig mga 2 or 3 beses. At kung sakaling may amoy pa rin itong karne nyo, pwede nyo lagyan pa to ng baking soda. I-massage nyo pa ng konti sa baking soda at banlawan ulit. Pero wag nyo pagsasabay yung baking soda sa kasuka. At pagka goods na, malinis na yung karne natin, ang sunod na gagawin natin ay chachap-chapin lang muna natin ito bago natin i-marinate. Para siguradong malambot itong karne natin, hindi na kailangan lutuin pa ng matagal. At ito pala yung isa pa sa teknik ko na pampalambot dito sa karne. Tatadtadin natin siya gamit yung talim nung kutsilyo natin. Pero wag niyo lalaksan. Medyo alalay lang kasi pag nilaksan niyo, mahihiwa yung karne. At pagkatapos, pwede na natin 'to hiwain ng maliliit. Pagka yung karne pala ng kabayo na bili niyo is makapal, pwede niyo siyang slice sa gitna para numipis. Itong nabili kasi natin medyo maninipis na kaya hindi ko mapakita sa inyo yung pag-slice sa gitna. At yun, ganun lang din gagawin natin doon sa ibang piraso pa ng karne natin. At para sigurado pala wala kayong makain na matigas, tuturo ko pala sa inyo yung pagtanggal ng litid. Makikita nyo po may kulay puti na guhit sa gitna. Ayan po. Tatanggalin natin yan. Ako kasi minsan kinakain ko po yan, hindi ko na tinatanggal eh. Pero dito po sa video, papakita ko po sa inyo. Tatanggalin po natin lahat yan kung gaano kadami. Sayang din kasi minsan. Pero kung pang negosyo or may kakain na ibang tao, mas maganda tanggalin nyo na lang po yun para siguradong malambot lahat. At yun, tatapusin lang po natin yung pag-chop-chop nitong karne natin. Medyo ito lang yung nakakapagod dito eh. Pero after neto, dire-diretso na to. After ma-marinate, madali na lang po ito lutuin. Saka yung hiwa nyo pala pwede mas malaki ng konti dito kung gusto nyo malalaki yung tapa ng kabahay nyo. Ito kasing ginawa ko pang lang to eh, pang 20 log. Para mas tipid, aabot to mga 3 araw. Mula umaga, almusal, tanghalian, pati hapunan. Basta papartneran nyo din lagi ng itlog. At kung may pa-fried rice pa kayo, naku, mas sulit yan. Yun, so ito na. Na-chop-chop na po natin lahat at ito lahat ng litid na nakuha natin. Medyo madami, di ba po? Kasi yung iba malalaking piraso din eh. Pero okay na po yan. Ang gagawin natin is magmamarinate naman tayo. Lagay lang po ulit natin ito sa malaking bowl, malalim na bowl. Lalagyan po natin ng dahon ng laurel, tapos toyo, at mag-chop lang din po tayo ng luya para siguradong walang lansa po yung karne natin at nakakalambot din po ito sa karne. Basta wag niya lang po dadamihan kasi baka maging luya tapang kabayo na po ito. Ang dadamihan po natin dito is itong garlic po natin o bawang yan. Kasi gagawin po natin itong garlic tapang kabayo. Yun, at tapos na tayo mag-chop, ilalagay na po natin itong luya natin, itong bawang, pati po suka. At ang suka pala na gamit natin is cane vinegar. At lalagyan din po natin ito ng sili para may sipa po na anghang ang tapang kabayo natin. At lagyan din po natin ng paminta, asin, oyster sauce at brown sugar. At last ay itong mantika natin or canola oil po yung gamit natin. At pagkatapos hahaluin na po natin ito ng mabuti. At baka pala nagtataka kayo bakit may mantika po sa marinade natin. Ito po yung isa sa sekreto ng tapang kabayo natin. Nilalagyan po natin ito para mas kumapit yung marinade natin. Saka pag niluto natin mas magmantika. Yan, ganyan na po yung itsura ng karne natin. At ngayon, i-marinate na po natin ito sa ref overnight. Pero kung maaga nyo ginawa to, pwede marinate nyo lang mga 6 to 8 hours umaga. Tas hapon, pwede nyo na pong lutuin. Basta minimum po mga 4 to 6 hours kung nagmamadali po kayo. Kasi ang maganda po talaga overnight para siguradong kumapit po yung lasa at mas lumambot po yung karne natin. Yun, ito na po. Kinabukasan na. Bali tanghali na po ulit ngayon. At ito na po yung itsura ng karne ng kabayo natin.
Hayaan lang po muna natin yan dyan kasi malamig-lamig pa. Pahinga lang muna natin mga 20 to 30 minutes. Magluluto lang po muna tayo ng itlog para mas masarap po yung kain natin mamaya. Ngayon, dito sa pinaglutuan po natin ng itlog, lalagyan lang po ulit natin ng mantika. Dito na tayo magluluto ng tapang kabayo. At pagka mainit na po yung mantika, ilalagay na po natin itong bawang natin. Igigisa lang po natin yan hanggang bumanga po itong bawang natin. Bago po natin ilagay itong minarinate nating karne ng kabayo. Yan, sandukin lang po natin pa isa-isa. At huwag nyo pala kalimutan na medium heat lang po muna yung gamit natin. Huwag nyo po agad lalaksan yung apoy. Lulutuin lang po muna natin ito dahan-dahan. At pati po yung marinade isasama po natin yon. Magtira lang pala kayo ng konti. Lalagyan pa po natin ito ng konti sa dulo. Yan, pwede na po yan. At pagka nalagay na po natin lahat ng karne, hayaan lang po muna natin yan. Maglalabas po yan ng sarili niyang sabaw. At after mga 8 to 10 minutes, pwede nyo na po siyang haluin. Pero wag naman po lagi. Paminsan-minsan lang. At wag nyo din pala siya tatakpan para hindi po magtubig itong tapang kabayo natin. At pag nakita nyo na kumikintab na yung ibabaw ng karne natin at medyo lumalapot na po yung sarsa, pwede na po natin laksan yung apoy. Medium high heat na po yung gagamitin natin dito. At saglit na lang po natin ito lulutuin. Pag nakita nyo pong nagmamantika na, pwede na po natin ilagay yung last na marinade natin. At lagyan pa natin ng isang kutsarang brown sugar para mas maging makintab itong tapang kabayo natin at mas masarap. At saglit na lang po natin ito lulutuin, mga 30 seconds. Tapos pwede na po natin patayin yung apoy. Huwag nyo na po tatagalan yung luto kasi baka masobrahan naman po sa dry, masunog, or baka tumigas po yung karne. At pagkatapos po natin patayin apoy, pahinga lang po muna natin mga 2 to 3 minutes at pwede na po tayong magsandok. Yung ganito po halagang 100 na agad sa labas. Pero sa atin sa bahay, syempre, 1 to sawa tayo. Kaya the best po talaga ang lutong bahay. Sa halagang 400 pesos or 420 po per kilo na itong tapang kabayo natin, ganyan po kadami yung naluto natin. Kaya kung gagawin nyo din po itong pang negosyo, sulit na sulit po talaga. Kaya subukan nyo na din po ito sa bahay nyo. Siguradong masasarapan po kayo dito at parang kumain na rin po kayo ng tapa sa Malabon. Yun! So paano? Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video natin. Kung may tanong po kayo or suggestion, comment lang po kayo sa baba po ng video natin. Huwag nyo din po sanang kalimutan na mag-like, share, and subscribe dito sa YouTube channel natin para sa mas madami pa po nating mga bagong video. Maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon at meron po akong naitulong or naituro sa inyong bago. Yun! Tara, kain po tayo!